Pakinggan po natin itong mga sinasabi ng supporter ni Kibuloy patungkol kay BBM. Panoorin po natin at ating pong pag-usapan. Ito na po. Kuting, Liza Smugs, huwag na kayong bumalik. Takot talaga eh. Pagdating ng akala nila lulusob na tayo dun sa Malacanang. Biglang nag-alisa ng mga tit. Adlok man di ay mo. Talawan man di ay mo. Yan naman. Alam nyo, ito po mga kapatid, ang nangyayari ngayon. Huwag nyo pong hintayin na maging mitya po ito o para itong posporo na nasisindi sa mga dinamita. Pag ano pong ginawa nyo kay Pastor, isa po itong mitya sa bawat Pilipino. Hindi nyo pa alam kung anong pwedeng mangyari once na kinantit nyo po si Pastor Apollo C. Kibuloy. Isa po itong magiging parang posporong sisindi sa dinamita o sa bomba ng mga bawat Pilipino. Ay huwag niyo pong hayaang dumating yung puntong yan. Yan lamang po ang aking gustong sabihin sa inyo. Tingnan itong presidente natin. Kung ano-ano pagagawa. Punta ng Germany, punta ng kung ano-anong bansa. Hindi nyo alam, pinagtatamnan na ang bawat country na mga nasmagel nila, mga nakamkam nilang kayamanan. Pera po natin yan, mga kapatid, mga kababayan. Pinaglalagay na po nila sa iba't ibang bansa. So, sa muli, hindi po kami titigil sa pagsigaw namin sa kalsada. Hindi po natatapos ang prayer rally. Abangan nyo pa ang mga susunod na prayer rallies na gaganapin po ng laban kasama ang bayan. Yun lang po. Talawan man di ay ka. Mapaki-interpret yung mga hindi marunong magbisaya. Nagtago lagi mo. Nakakatawa kayo. Ciao. Hindi ko po sinama yung unang part ng video dahil may tugtog po, baka po tayo makapiright. Pero ang sinabi niya doon, wow, at biglang umalis ng bansa itong si Kuting. Sabi niya, so anong ibig sabihin nun? Takot na. Ulitin ko hanan verbatim, ang sabi niya, wow, at biglang umalis ng bansa si Kuting. So anong ibig sabihin nun? Takot na. So parang pinapalabas ito ni Ateng na natakot si BBM dun sa mga prayer rally nila, no? I think 9 days sila nag-prayer rally dito sa Manila, if I'm not mistaken, or 7 days, no? Plus yung sa Davao, tapos yung sa Cebu. So 9 days. Sabi niya halatang takot daw yung tinutukoy niyang Kuting. Eh sino ba yung sinasabihan nila ng Kuting, no? Sa pagkakaalam ko po ay si BBM. Maaring hindi niyo po narinig yun sa video, pero part po yun ng video niya. Yung po siguro yung tinanggal ko kasi nga may tugtog po. Meron din siyang nasabi na maaari mawasak yung pintuan ng Malacanang. At tila meron po siyang pagbabanta. Pakinggan niyo po ulit itong sinabi niya. Pag ano pong ginawa niyo kay Pastor, isa po itong mitya sa bawat Pilipino. Hindi niyo pa alam kung anong pwedeng mangyari once na kinantit niyo po si Pastor Apollo C. Kibuloy. Isa po itong magiging parang posporong sisindi sa dinamita o sa bomba ng mga bawat Pilipino. Ay huwag niyo pong hayaang dumating yung puntong yan. Yan lamang po ang aking gustong sabihin sa inyo. Well, hindi ko po alam kung literal na minimin niya yung bomba, no? Pero para sa akin, delikado yung mga sinasabi niya. What if parinig yan ng mga authorities PNP, ng AFP, at i-take nila yan seriously, no? Kasi parang pwedeng, hindi natin alam kung ano ibig sabihin niya doon. Pwedeng literal na magpapasabog ng bomba, no? Para lamang ipaglaban nila kung ano gusto nilang ipaglaban. Napakadelikado ng ginagawa nito na ate. Kung ginagamitan niya ng mga salita na hindi naman yun ang totoong kahulugan nung sinasabi niya, di sana sabihin na lang niya yung mga tamang salita na gusto niya sabihin na magrarally kami, magagalit kami, no? Pero wag na siyang gagamit ng mga salitang bomba na magsisilbing siya, nasisindi, yada 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 yada. Narinig niyo naman yung mga sinabi niya, di ba? No? What if
i-take yan ng AFP at saka ng PNP literally, no? Pwedeng threat yan eh, pwedeng i-consider yan as terrorism, no? So, delikado yung mga pinagsasabi ni ate. Kung hindi man yan ang literal na kahulugan ng sinasabi mo, wag mong gamitin yung mga salitang yan dahil delikado. Maaaring seryosohin ng mga tao at ng mga otoridad yan, no? Kung ang ibig mong sabihin ay kami magagalit at patuloy kami magrarally, mga ngalampag, no? Iyon na lang ang sabihin mo. Pero yung sasabihin mo, masisira ang pintuan ng Malacanang, may mga pabomba-bomba ka pang sinasabi, delikado yan. Tapos, doon sa medyo huling parte ng video niya, sabi niya, hindi sila titigil sa paglabas sa kalsada, yung pagrarally nila. Yun po yung pagkakaintindi ko. Siguro hindi nare-realize ng mga ito na hindi silang majority. I think majority nga ngayon ang mga Marcos supporters at saka mga kakamping. I think kung paghahambingin mo, DDS, Marcos, kakamping, pinakamarami mga kakamping, sumunod mga Marcos supporter, and then sila, DDS. No? So hindi yun uubra, kahit araw-araw kayo mag-rally dyan, kung hindi kayo majority, kung hindi kayo nakakakuha ng simpatya at suporta sa publiko, nagsasayang lang kayo ng gastos, pagod, at ng oras nyo. No? Hayaan nyo na lang na manaig ang proseso ng hustisya. Sabi nga natin, di ba, kung walang ginawang masama, bakit kailangan nyo protektahan? Ang katotohanan ang magpoprotekta kay Kibuloy. Kung walang ginawang masama, bakit kailangan matakot, no? Na humarap sa kahit sino? Kung walang ginawang mali, bakit kailangan matakot? Bakit kailangan protektahan? Again, ang kakampi nyo ay katotohanan at ang katotohanan ang magpoprotekta sa inyo. Kung totoong nasa inyo ang katotohanan. Kaya dapat wala kayong dapat ikatakot at hindi kayo kailangang magprotekta at hindi nyo kailangang mag-rally at magsisigaw dyan sa kalsada. Kayong mga DDS kayo ang galit na galit sa mga nagrarally sa kalsada. Dahil ikanyo, nakakaabala, bla 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 bla. Pero yung mga nagrarally na kinaiinisan nyo, nagrarally sila para sa kapakanan ng bansa. Nananawagan na itaas ang sweldo, nananawagan para sa kapakanan ng mga guro, ng mga magsasaka, at ng kung ano-anong sektor ng lipunan. Pero kayo, nagrarally kayo para protektahan ang inyong pastor. Hindi yan interes ng buong Pilipinas. Hindi yan interes ng mga Pilipino. Nagrarally kayo para manawagan na mag-resign si BBM. Hindi yan ang kagustuhan ng lahat ng mga Pilipino. Hindi kakagatin o hindi susuportahan ng mga Pilipino ang pagrarally nyo kung nakikita ng mga Pilipino na full of hatred ang mga sumisigaw dyan sa stage nyo na nananawagan ng pagre-resign ni BBM at puro lamang kayo panawagan para protektahan si pastor nyo. So maiintindihan ng mga Pilipino na hindi yan interest ng mga Pilipino. No? So yun lang mga kababayan. Ano pong masasabi nyo sa mga binahagi ni ate? No? Medyo delikado at I think pwedeng seryosohin ng authority yung mga sinasabi niyang bomba-bomba. Kahit pa hindi yun ang seryoso at literal na ibig niyang sabihin. No? Sana maging maingat siya sa mga binibitawan niyang salita sa social media. Tayo lahat, maging maingat po tayo. Salamat po sa panonood. Sana po i-like yung video at makapag-comment kayo. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.